May mga nagtatanong kung okay ba daw na gamitin, lalong-lalo na sa traffic, ang tinatawag na XRM 125i. So sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung okay ba siya talaga, lalong-lalo na sa mga gitgitan sa daan. Bago natin ipagpatuloy, intro muna. At yun na nga mga idol. Pero bago ang lahat, may shoutout muna tayo. Shoutout po kay Pasabor TV 1823. So salamat idol sa iyong pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Mga idol, pwede rin bang makahingi sa inyo ng pabor? Please like, subscribe, and hit the notification bell para manonotify ka kung may bago naman tayong ilalabas na video. So bago tayo magpatuloy mga idol, titingnan muna natin kung magkano yung price ng XRM 125 Fi ngayon dito sa Pinas. So ito ay nagkakahalaga ng 76,900. Mutard black na color po yan. Kasi may marami silang color or kulay. So yung Dual Sports Extreme naman, rose white, nagkakahalaga siya ng 75,400. At saka yung Dual Sports Extreme Red, Black, and Aura Blue nagkakahalaga lamang ng 71,900 pesos in cash. Pero kung sa utang, wala akong idea sa pagka ngayon. So titingnan naman natin ngayon mga idol kung ano yung specs niya. Kukunin natin yung ibang or yung kalahating bahagi lamang. Yung engine type niya, 4-stroke single overhead cam. So naka-air-cooled din siya. At yung displacement niya is 125 cc. So yung bore and stroke niya is 52.4 by 57.9 mm. Yung compression ratio naman niya 9:3:1. So yung max power niya naman or yung tinatawag na maximum power is 7.12 kilowatts and 7,500 RPM or revolution per minute. Yung maximum torque naman niya is 9.55 mm and 6,500 RPM. Yung starting system niya, alam naman natin, naka-electrical or naka-electric starter siya at mayroon din siyang kickstarter. Yung engine oil capacity niya is 0.9 liter lamang. So wag niyong papasukan ng 800 liters kasi iba na siya. Yung fuel consumption niya is 65.4 km per liter. So ganito katipid ang Fi sa pagka ngayon. Pero yung pagiging tipid ng isang motor sa gasolina ay nakadepende pa rin yan sa iyong pagbiga ng accelerator. Yung transmission naman niya is manual. Alam naman natin 4-speed yan and rotary. So balik po tayo mga idol sa ating usapan. Ang napakaganda lang naman nito ng XRM 125 natin, nakikita nyo naman na kahit ano pa yan or kahit gaano pa ka gitgitan, pwede mo siyang ipasok kasi hindi malapad yung kanyang manabela. So nakikita naman natin sa video natin na kaya ko siyang ipasok kahit sa mga magigipit na daanan. Pero isa lang talaga palaging sinasabi ko sa inyo mga idol, na once nagdadrive tayo, kahit gaano pa natin kagaling magmaneho, aalahanin palagi natin na magdoble ingat tayo. Kasi yan lang yung baon natin araw-araw sa pagbibiyahe natin. Dito kasi mga idol, tinesting ko yung XRM 125 Fi ng office namin kasi meron kaming service na XRM 125 pero yung mostly na ginagamit ko is yung sasakyan or yung multi-cab carry van type. So sa ngayon kasi wala akong kinukuhang pyesa na mabibigat, magde-deliver lang ako or maghatid ng tinatawag na mga PO. So ginamit ko yung XRM 125 natin. So para mapakita ko na rin sa inyo kung kaya niya bang makipagsabayan sa gitgitan sa daan. So dito nga pala mga idol, binabaybay ko yung daanan na Lupisay na Street
dito sa Bacolod City, sa Negros Occidental. So sa mga taga Bacolod dyan, shout out po sa inyong lahat. Sa taga Negros, maraming salamat at shout out. Pasuporta naman po mga idol para makaabot tayo sa tinatawag na 1,000 subscribers bago makarating tayo sa tinatawag na isang taon. So mga idol, ganito kaganda yung XRM 125. Although nakikita naman natin na pag mabilis naman talaga yung XRM 125 natin. Although nga hindi niya naaabot yung CC na tinatawag sa takbuhan, pero kaya niya talagang lumagpas ng 100 km per hour. Pero ang pinagtataka ko lang dito mga idol, kasi yung XRM na 125 natin, hindi ito palaging ginagamit, pero nalulubat siya or nalubat or ano bang tawag doon, na deadbat ang tawag doon kasi namatay yung kanyang battery. So paki-comment naman dyan idol sa baba kung ano yung mga suggestion nyo or kung ano yung mga nakikita nyo or kung na-experience nyo din ba yung ganitong senaryo. Maraming salamat po sa magko-comment dyan sa baba. Aantayin ko po ang inyong mga comment at babasahin ko po din yan. At sa lahat pong gusto magpa-shoutout, paki-comment na lang po dyan para sa next video natin mailagay na po natin sa ating screen. So dito makita natin ganito ka-traffic po mga idol, lalong lalo na pag rush hour. So binabaybay ko lang po gamit yung XRM 125 natin. Actually yung suspension niya maganda, yung telescopic fork niya napakaganda pa rin, walang pinag-iba sa mga una XRM. Yung dual rear shock niya okay naman, although nga hindi na siya katulad ng mga unang XRM na kulay yellow ba ata yung mga shock sa rear. So napakaganda nun, ang ganda at ang smooth. Pero itong 125 smooth din siya, lalo na kung ikaw lang yung sasakay. Pero pag meron ka ng angkas or yung naka-backride sa'yo, wala na, parang kung sa Bisaya pa, mulagtok na siya ba. Iwan ko lang kung anong tawag dyan sa inyo. So dito po mga idol, nakikita natin na maganda talaga yung XRM, lalo sa mga gitgitan, lalo na kung gusto nating makauna talaga. So ito pong video mga idol na pinapakita ko sa inyo is the part 1 lamang. So pakiabang na rin po yung part 2 na ilalabas ko dito. Mas traffic pa yung pupuntahan ko kasi dito nakita nyo naman hindi pa masyadong maraming mga sasakyan dito sa pinag-aaral natin. So sa susunod na video mga idol, papakita ko sa inyo yung nasa gitgita na talaga kung kaya ba natin siyang ipasok na kung saan hindi tayo nadidisgrasya. So mga idol, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. So kung nagustuhan nyo po yung video, paki-comment na lang rin po kung ano yung mga pwedeng i-improve natin mga idol, lalo na sa paggawa natin ng video. Paki-suggest na rin kung ano yung pwede nyong ibigay na mga, or kung mayroon kayong mga apps dyan nalalaman kung ano pa, kasi alam naman natin yung gamit natin ngayon na CapCut is wala na siyang yung pang tanggal talaga ng or noise reduction. So again mga idol, maraming salamat at see you for the part 2.